Magandang buhay! Ngayong araw ay sinubukan natin gumawa ng sikat na tanghulo. Wow! Matagal-tagal na nga rin akong kinukulit niya na subukan namin to. Kaya ito na't pinagbigyan ko na. Gumamit nga lang ako ng ilang klaseng prutas dito dahil nagmamadali na rin ako. Ito nga ang una, itong ubas, isa-isa ko siyang pinitas at inilagay ko dito sa malinis na tela para mas matuyo pa. Baka makakalimutan ko, hinugasan ko nga pala muna yan bago ko inilagay dyan. At sumunod na nga pala itong mga oranges, so 2 peraso lang ang ginamit natin dito. Hindi ko na nga rin pala ito nalagyan ng strawberry dahil wala akong makita kanina at nagmamadali na rin ako. Sinunod ko na nga rin pala itong dilaw na pakwan. Hindi ito pwedeng mawala sa listahan ko dahil isa ito sa mga paboritong prutas ni Yanyan. At marami nga naman itong bitaminang taglay na makakatulong sa ating pangangatawan. Uy, nag-discuss na siya. Tinanggalan ko lang naman nga po ito ng balat. At kung may mapapansin kayong maliit na kamay na sumusulpot diyan, wag na ho kayong magtaka kung kaninong kamay yun. Dahil isa lang naman ho dito ang batang makulit na ayaw magpasaway. Kung mapapansin nyo, ere nga siya sa gilid ko't kumakain. Bigla na nga lang ho siyang tumigil nang maisip niyang balat na pala'y kanyang nakakagat. Mabalik tayo, ito pa nga rin po ako't nagtatanggal pa rin ng balat. Nang matapos nga po ako, unti-unti ko na po itong hiniwa ng katamtaman. Isinabay ko na rin dito ang pagtatanggal ng mga buto. Very good! Unti-untiin lang ho natin at baka may maiwan. Tandaan, siguraduhin walang matitirang buto dahil mga bata po ang kakain. Mahirap na pong mabulunan sila. Isinunod ko na nga rin itong saging. Hindi rin ito pwedeng mawala sa listahan dahil paboritong-paborito naman ito ni Colleen. Alam nyo bang sa isang upuan ay kaya niyang kumain ng 3 saging? Pero syempre hindi naman natin hinahayaan at baka siya maging constipated. Mahirap na yun. Nang makayari nga akong maghiwat magtanggal ng mga buto ay isa-isa ko na nga po itong itinusok sa mga prepare kong cute na barbecue sticks. Wow! Inulit-ulit ko nga lang naman ang proseso hanggang sa natatansya kong sakto na ito sa kakainin ng mga bata. Talaga naman ngang na-enjoy ko ang paggawa nito kaya nga't habang ako'y nagtutusok napakanta-kanta pa nga ako. Maya-maya nga ay nag-volunteer na din si Ate Yanya na magtusok ng mga prutas para matapos na din kami. Pero syempre hindi ko pa rin siya hinayaang mag-isa at etong at nakaalalay pa rin ako. Kung mapapansin nyo, hindi nga lang po mga prutas ang nakatusok dyan sa barbecue sticks. Naglagay na rin kami ng mga marshmallow. Ayan, at nakatapos na tayo. Tingnan nyo naman ang cute nating paglulutuan. Sa parting ito ay naglagay na nga ako ng asukal. Paalala pala, kailangan nyo tong bantayan at huwag tumigil sa paghalo para hindi ito manikit. Kaya ito nga ako't fight lang sa paghalo. Nang nakikita ko nga na medyo natutunaw-tunaw na nga ang ating asukal, ay unti-unti na nga rin akong nakakaramdam ng kilig. Bakit hindi? Kinakabahan talaga ako kung magiging successful ba ang tanghulong ito. Mukha namang may pag-asa kaya iginaya ko na nga rin ang lalagyan ng yelo at nilagyan ko na nga ito ng tubig. Ay binuhos ko na ang tinunaw kong asukal sa mga prutas at marshmallow. At dinediretso ko na nga ang mga ito sa tubig na may yelo. Hindi nagtagal ay hinango ko na rin ang mga ito at pinatiktik. At ito na ang ating finished product. Ayan, at tinawag ko na nga si Yanyan para tikman. Mukha naman siyang sarap at nag-e-enjoy sa kanyang kinakain. Kaya ito naman ako't nakakaramdam na naman ng kilig. Ano pang hinihintay nyo? Subukan nyo na rin ito sa inyong mga bahay. Yun lang. Maraming salamat.